Vlog. This is Teacher J, isang simpleng guro mula sa Pasig City. Nung nakaraan ay nag-post ako ng isang reel about sa depression into transformation. Kung isa ka sa nakakaranas nito at kasalukuyang pinagdadaanan ang labis na kalungkutan, para sa iyo ang video na ito. Ano nga bang depression? Ayon kay Google, depression is a mental state of low mood and aversion to activity. It affects about 3.5% of the global population, or about 280 million people of all ages. Depression affects a person's thoughts, behavior, feelings, and sense of well-being. So, ang depression po ay marami po siyang sintomas kung saan ma-identify mo na ikaw ay nag-fall sa sitwasyon na ito. Due to series of events na mga nangyari sa aking buhay, mga negatibong nangyari sa aking buhay, na nagkapatong-patong, hindi ko siya nabantayan, at ang nangyari, hindi nakayanan ng aking emotion. Lumalabas ng bahay noon, palala yung sitwasyon ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay kasi inisip ko na pinag-uusapan ako ng mga tao, pinagtatawanan nila ako. Yun ang shower ang paliguan noon. Pero ayaw ko maligo, pinipilit ko lang ang sarili ko kasi yung patak ng tubig ay sobrang sakit na parang mga bato, maliliit na bato na umaano sa laman ko. Sobrang sakit. Tapos ayaw kong bumangon, pero syempre pinipilit kong bumangon kasi hindi naman namin bayan. Sinusweldohan kami. Isa pa ay yung kahit mga simpleng pagwalis ng bahay ay parang hindi mo magawa. Yung nawalan ka nga ng ganang mabuhay. Parang sobrang hirap para sa akin ng time na yun na nagsasuffer ako ng depression. Tapos sobrang kalungkutan. Di ko alam nung kung makaka-recover pa ako. Parang wala nang pag-asa na. Gabi-gabi ako nung umiiyak ng patago kasi yung nanay ko ayaw niya nakikita akong umiiyak. Siyang nagpapadala sa akin ng mga negatibong thoughts, suicidal thoughts, kung saan sinasabi niya sa akin na tapos ka pa ng pag-aaral, tapos ganyan lang mangyayari sa'yo. Kung ako sa'yo, wasakin mo na yung buhay mo, wala kang kwenta, gano'n, tinatawanan niya ako sa isip ko. Pindaga pa ulit-ulit yun, hindi ko siya naririnig. Sa isip ko siya, para siyang idea, conversation sa isip na nangyayari, na alam kong hindi sa akin galing kasi hindi ako galing mag-isip. Hanggang sabi ko noon, hindi ko na talaga kaya. Hanggang one night, naalala ko, pumunta ako noon sa 3rd floor. Umiyak ako, hindi ko na kaya. Sabi niya sa akin ng kaaway, tumalon ka na dyan para matapos na yan. First time in my life, tinawag ko si Jesus. Sabi ko, Jesus, kung totoo ka, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Nag-flash sa isip ko yung iyak ng nanay ko, yung iyak ng kapatid ko. Sabi ko, hindi ko kayang wasakin ang buhay ko. Hindi ko kayang makita silang umiiyak dahil sa akin. Sabi ko, Jesus, tulungan mo ako. Iusap ako, iyak na ako, tumutuloy yung luha ko. Talagang umiiyak ko, Lord. Jesus, patawarin mo ako kung nawala akong relasyon sa iyo. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako sa mga oras dito. Tulungan mo ako na makaahon sa paghihirap na ito. Sinusurrender ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sinusurrender ko sa iyo ang aking past, ang aking present, ang aking future. Yung sabi ko sa kanya talaga, ng time na yun. At ng time na yun, iyak lang ako ng iyak. Lahat ng gusto kong iiyak. Ng time na yun, after kong umiyak, ilang seconds, I feel peace. Yung peace that surpasses all understanding. Naranasan na, hindi pa naman okay ang sitwasyon ko ng time na yun, pero yung peace na tinatak na sa heart ko na magiging okay ang lahat.
anak, magiging okay ang lahat. Tinanggap ko ang mensahe niya yun, yung promise niya yun. Hindi ko pa alam ang mangyayari sa bukas, hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ko, kung magkakaroon pa ba ng second chance ako sa buhay. Kasi sabi ko nga, sabi ng mga tao sa akin ay wala na akong pag-asa. Pero that time, when I met Jesus, He transformed my life. At hanggang ngayon, patuloy kong nararanasan ang pagkilos niya. Hindi niya ako binigo sa kanya. Kasi makasalanan ako. So, nung time na yon, hanggang sa paunti-unti yung buhay na akala mo hindi namin mararanasan. Kasi lumaki kami sa mahirap na pamilya, sobrang hirap kasi yung nanay ko lang ang nagtatrabaho. Pinagpag-aral kami. Hindi ko akalain na mararanasan namin. Hanggang sa paunti-unti, nakapag-support na ako sa kapatid ko, nakabalik siya sa pag-aaral, hanggang sa nakakapagturo na ako. Hanggang one time, nakabili kami ng bahay. Nakabili kami ng sarili namin motor na hindi namin hinuhulugan, talagang fully paid namin by the grace of God. Praise be to God. Kami nakakakain kami ng mga gusto namin pagkain. Nakakapunta sa mga lugar kapag hindi kami busy. Mga gamit namin. Dati, wala namang kaming sofa, wala namang kaming ref. Meron kaming TV nun. Pero maliit lang ngayon. Hindi na halos ang gagamit. Meron na kaming ref. Dati, wala namang kami ng mga bagay na yun. It's all by the grace of God eh. Pwede namang ng time na yun, di ba? Hanggang doon na lang yung life ko. Pero, thanks be to Jesus talaga. Binago na yung buhay ko. Hindi ako sinukuan ng Lord. Kahit ng time na yun, sukong-suko na ako sa buhay. Dami niyang biyaya. Hanggang last year lang, na-baptize ako sa Holy Spirit. Then, umuwi kami ng province no, nag-share kami ng gospel sa mga kamag-anak ng asawa ko. Although, baka hindi nila kami maintindihan sa pamilya ko. Pero, andun yung eagerness namin na mag-share sa kanila para makilala rin nila si Jesus. Kasi iba, kapag nakilala mo ang Panginoon, magbabago talaga ang buhay mo. At higit sa lahat, yung binigay ng blessing. Pag uwi namin, nabuntis ako. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng anak. At yun na, 6 months na si baby. Isa yung sana na pinagkatulang kami ng Lord bigyan ng anak na magpapatuloy sa henerasyon niya. Na, Lord, thank you so much. Ang dami kong pagsubok na pinagdaanan din. Dami ng kaaway. Gusto kaming sirain, pero salamat sa Panginoon, hindi siya nagkulang sa aming buhay. At yung patuloy na kami pinagabayan, ang dami ng pabor sa amin. Hindi ko po ito sinasabi dahil sa mga material na bagay. Hindi kami mayaman, pero ang pinapakita ko din na kaya niyang gawin ang buhay natin. Kaya niyang i-provide ang lahat ng pangangailangan natin. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Isa pa po, higit pa sa mga material na bagay, ay ang makilala natin si Jesus. Yun ang pinakatakila na i-receive natin. Si Jesus mismo. Na hindi magpapantayan ng kahit ng bagay sa mundo. It's only Jesus. And kung paano tayo niligtas. Kung paano niya niligtas ang pamilya ko. Paano niya niligtas ang mga mahal ko sa buhay. Lahat yun ay nangyari. Salamat sa Lord. Na higit na dakila sa ang pamangkin. So yun lamang po. Thank you so much sa panonood sa aking vlog. I hope na natulungan kita. Kung ikaw ay hindi ka naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Jesus, bakit hindi mo buksan ang iyong puso? Huwag mong tigasan ang iyong puso. Mahal na mahal ka ng Diyos. Namatay siya para sa iyo. Hindi mo man ito maintindihan, pero darating ang time na ipapaunawa ito sa inyong Panginoon. Jesus loves you so much. At hinihintay ka niya. Sabi niya, lumapit kayong lahat na nabibigat ang lugar sa inyong kasama. Ito kayo bibigyan ko ng katingahan. Lapit tayo sa Panginoong Jesus. So, yun lamang mga viewers. So, yun po ang dahilan kung paano ako nakarecover sa depression. Through Jesus alone. Hindi po ako nag-medication.
Kasi in-stop ko, sobrang mahal ang medication. It's by the grace of God. Totoo nga na ang Diyos talaga ang totoong healer. So I pray that ikaw nagdaranas ka ng sobrang kalungkutan, ibigay mo yan sa Lord. Nagdaranas ka ng mga pag-aalala, alalahanin sa buhay, suko mo yan sa Panginoon. Ang Lord ay nahawak ng ating future. Huwag natin kontrolin yung mga bagay na hindi natin control. But course, bigyan natin sa Panginoon at gawin lang natin kung ano ang kanyang pinapagawa at hindi tayo matututo. So yun lamang po. Bye! See you on my next vlog.